Hello, and welcome to Realizations with Clarissa, a podcast sharing weekly lessons on productivity through well being. I'm your host, Clarissa Dunan, and every week I'll be sharing stories, realizations, and the lessons I'm learning while I'm figuring out paano ba magkaroon ng more fulfilling relationships, lasting happiness, and productivity, both at home and at work. Expect tips on how you can enjoy a quiet mind every day and feel more confident and secure at marami pang iba to bring more positive feelings into your day. If you are ready to explore these realizations with me, remember to follow and subscribe so you never miss an episode. And if you enjoy the podcast, please leave us a rating and a review. It will really help us to reach and inspire more listeners. Together, we can spread positive feelings even further. Thanks for listening and enjoy the show. Happy New Year, mga kababayan! Bago tayo pumunta sa ating New Year special, recap lang natin yung Christmas special last week. So last week, we talked about, well, probably for me, it's the best present that you could ever give to yourself and to the world. Di ba? Maraming Christmas presents dyan. But for me, the best Christmas present, and not just for Christmas, but for every day of your life that you could give to yourself is your presence. How to be fully present. Yan yung topic natin last week. So I'd like to give you a follow-up question kasi bakang iba sa inyo na-apply na yung mga na-take away galing doon sa previous episode natin. So my question is going to help you assess how present you are in living your life. So this is the magic question and I'd like you to reflect on this. Maybe even pause this episode para masagot mo ang tanong na to. Here it goes. Kung nalaman mo na you only have 1 month to live, how would you live your life from now on? Okay, you can pause this video to reflect on your answer. Okay? Hopefully, nakapag-muni-muni ka. Welcome back. So, kung ang sagot mo sa tanong na yon ay very different sa kung paano ka talaga nabubuhay everyday, very different yung gagawin mo if you only have 1 month to live, it means that you are not really maximizing the benefits of living in the present. You are not living in the present yet. But that's okay. Kasi syempre, kaya mong matutunan yan right away. But if your answer is very, very close, o baka yan na mismo how you live your life right now, is how you will live your life if you only have 1 month to live, it means that you are living in the present already. You are already fully experiencing life. I would say, I would assume that you are already enjoying your relationships. Siyempre, minsan may mga stress pa din, but most of the time, you are there, you can enjoy your loved ones, and they can enjoy your presence too. They can feel you, they feel connected to you, you feel connected to them. And most likely, you are also calm. You can enjoy the peace of mind kahit may stress sa paligid, you get to put yourself in a good place. Yan. And most likely, you're enjoying your day-to-day life. Na-enjoy mo yung simple moments. Tama ba? You're enjoying your work. You're making a contribution to the world. And maybe you're even going out of your comfort zone. Mas confident ka to do what you feel needs to be done through you. So kapag ganun, ibig sabihin you've started or maybe matagal mo nang ginagawa but you are not consciously aware of it, that you're already living outside your head and you are living in the present, fully experiencing life moment to moment. Diba? Congratulations. Pero kung hindi man, it's alright. Kaya nga nandito tayo sa podcast na to para yan. Every week pag-usapan natin how to make the most out of life.
including by living in the present. So today, what we're going to talk about is something that connects being fully present to your purpose. So what is your purpose? New Year, di ba? Kadalasan ang topic, New Year's resolution, goals, nakapag-goal setting ka na ba? So, hindi yan yung i-discuss ko kasi marami ng podcast dyan. Marami ng mga libro dyan at training siguro na na-attendan mo on how to set goals. Today, let's talk about something deeper than that, but also connects to your goals. So, one of the biggest mistakes that people make, kasama na ako dyan, ay, siguro napansin nyo, no? Halos lahat ng mga mistakes, actually lahat ng mistakes na na-share ko na sa mga previous episodes, ginawa ko. Kaya ko nga man nasabing, yes, natutunan ko na. Okay, kasi yun nga, na-experience ko mismo. So, don't judge yourself. Kung ikaw na-experience mo yan, that's not my intention to make you feel judged, but to show you na, okay, there's something that can be done and something that's really easy that you can do right now. So, one of the biggest mistakes that people make is what they don't know their purpose. Alam lang nila yung goal nila. Okay, but they never stop to ask, what is my purpose in life? What is my purpose in my day-to-day life? Saan ba talaga ako magfo-focus? Kapag nag-set sila ng goal, they don't stop to ask, why is this goal important to me? Why am I doing all this? Is this really important to me? How is this goal supporting my overall purpose in life? Ibig sabihin, banat lang ng banat. Kung anong maisipan na goal, go. So, ano ang consequences ng ganitong mistake kapag paulit-ulit, every year, every day, we don't know our purpose? So, number one, nakakapagod. Nakakapagod kasi kung ano-ano lang, sige, trabaho, trabaho, trabaho. But we don't really know how it connects to the bigger part of our life, to our deeper purpose. So, very simple example, exercise, diet, healthy lifestyle. Ang daling iset na goal, pero after 1 week, after 2 weeks, after New Year, nawala nang ng motivation, napagod na, nawala na ng gana. Why? Kasi most likely mababaw, hindi na connect sa deeper purpose, yung goals. Pwedeng personal development. Oh, I will read a book. Oh, 'di ba? Natapos ang isang buong taon, isang page pa lang nabasa. Okay, so bakit kaya? Kasi hindi, kumbaga, hindi tumagos sa butot kaluluwa. Or it could be a career or business goal. Madaling mag-give up when the going gets tough. Or whatever it is, na madaling mapagod in short kapag hindi clear kung ano talaga ang purpose mo. And another consequence of that mistake is, pwedeng na-accomplish mo yung goal mo, okay, but it feels meaningless. Na-experience mo na ba yun? Ang ganda ng lista mo ng goals. Tapos talagang na-achieve mo. Ay, relate ako dyan. Kasi type A personality ako. Ever since talaga, mahilig ako magsulat ng goal. May deadline lahat yan. Pati edad kung kailan ko yung mahit. Pero after achieving goal after goal after goal, sabi ko, bakit ganun? Akala ko, pag na-achieve ko na to magiging masaya na ako. Hindi pa din. Na-experience nyo na ba yun? Parang meaningless. Or, you felt satisfaction. Yes, na-achieve ko yung goal. Yes, ang galing ko talaga. Yes, nakuha ko yung income. Yes, nakuha ko yung recognition. O kung ano, yung dream car ko, yung dream house ko, yung kung ano-anong goal. Masaya ka. Di ba? Siguro for 10 hours o maybe 2 days. So, swerte ka kung masaya ka for a week. Pero napansin nyo ba, kahit anong goal pa yan na na-achieve mo, nawawala din yung satisfaction. Short-lived. Relate ka ba dyan? So, ano ang nangyayari? Dahil short-lived, nawala na naman yung happiness after a few days. Ay, wala. Ba't wala pa din? Yun lang? Yun na yun? Yun na yun? Diba? So, ano na naman ang gagawin natin? Okay, next goal please. Baka sa next goal ko na yun, dun ko na talaga mahanap yung tunay na kaligayahan, yung tunay na contentment and fulfillment. Bakit may hugot yung pagkakasabi ko sa inyo? Kasi lahat yan na-experience ko. So, kayo ba na-experience nyo din ba yun?
So yung root cause ng common mistake na yon is meron kasi tayong misconception na ipasa sa atin ng environment natin, ang family natin, ang schools natin, even mga books or motivational speakers o kung ano-ano, yun yung nasasagap natin. And what is that misconception? Yung maling akala. And that is na purpose is all about achieving external success, achieving goals, taking your bucket list, taking all the achievements that you want to achieve. Karamihan sa atin yun ang akala na purpose. 'Di ba? They think of fulfillment or meaning in their life lies in achieving their purpose, which lies in the future. Siyempre, yung mga goal mo, hindi ka naman mag-goal ng something na meron ka na ngayon. So, ang gino-goal mo usually, siyempre, yung wala ka pa, at makukuha mo yan in the future pa. Yun yung misconception natin na magkakaroon lang tayo ng fulfillment once nakuha na natin yung mga goals na yon. Something to fill the void, kumbaga. So, marami sa atin, mula pa nung bata pa tayo, hanggang ngayon, we're focused on achieving external success, external accomplishments. And we forget yung inner foundation. Na yung foundation na yan actually ang pinaka-importanting ingredient para masigurado na may fulfillment tayo hindi sa future kundi ngayon na, now na. Kahit hindi mo pa naaabot yung mga goals mo, may happiness ka na, may fulfillment ka na, masaya ka na. And it doesn't stop you from achieving those goals. Kasi ang iba sinasabi, paano yan kapag meron na akong fulfillment now, tamad na ako, no? There's a difference sa pagiging tamad, okay? Tsaka yung fulfilled and nourished ka every day. And that's what we're going to talk about today. Let's talk about the two kinds of purpose. Diba? So dati akala ko ang purpose yun nga, goal, yung goals ko lang. Meron palang inner purpose and outer purpose. So yung inner purpose, yan yung how you experience life every day. And that is mostly about being fully present. 'Di ba? Yan yung previous episode. So kung hindi mo pa napakinggan yon, please listen kasi yun yung foundation nito. Itong pinag-uusapan natin today. The inner purpose, how you live your life, how you make the most out of your day-to-day life, how you experience the simple joys, all the pleasures that life can give you that are already in front of you. That's your inner purpose, to be fully present. Diba? Kasi yun nga yung na-discuss natin, diba? When you are fully present, you experience deeper, fuller connections, especially with the people you love. You, and all those simple pleasures, all those connections, they nourish us. They nourish our life. Diba? Yan yung nakaka-recharge sa atin. Diba? Yun yung nakakapabangon sa atin every day. And yun nga, na-explain ko din sa previous episode that when we are living in the present, we are not living in our head. Okay? We are not living in our head. And if we're not in our head because we're fully engaged in life, in what's in front of us, then we have a clear mind. When we have a clear mind, dyan na lumalabas yung wisdom natin. We're able to focus on the task at hand, on what we need to do. We become more productive. At dahil walang kung anong mga gulo-gulo dyan sa isip, walang kung ano-anong mga chiwariwap na boses, we are more confident. Diba? Mas magkakaroon din tayo ng impact sa kausap natin and people can trust us more when they see our confidence and our genuine authentic nature na lumalabas kapag we are not in our head. Okay, and nasabi ko din na if we are living in the present, yun na, dyan natin na-experience God's presence in our life right now. Now, we don't need to wait for eternal life. Syempre, importante yon, right? But you can experience God's presence now. And what could be more than those benefits? What could be greater than that? For me, grabe, if you have peace, you have unlimited sources of joy, di mo kailangan gumastos,
You have you have that power within you that cascades to your actions, that touches everything you do. Grabe, yan yung quality life every day, quality living every day. So for me, that's our primary inner purpose. The second kind of purpose is outer purpose. So outer, yan na yung mga goals natin, mga roles, mga obligation natin. Yan yung mga gusto nating ma-accomplish, ma-contribute. So, yung outer purpose that involves doing. Yan, trabaho, okay, fulfill our obligations. And karamihan dyan, syempre, kailangan ng motivation. Kailangan ng confidence na magawa mo yan. Right? And kailangan consistency kasi ano naman ang mapupulot mo kapag isang beses, dalawang beses mo lang ginawa yan. So it needs consistency yung doing na yan. And of course, gusto natin productive tayo. Productive meaning nagagawa natin yung mga gusto talaga nating gawin. Yung mga importante sa atin, nagagawa natin, hindi yung distracted tayo ng thoughts, distracted tayo ng mga paligid, o kung ano-ano, distracted tayo ng mga bagay na di importante, kailangan productive. Okay, so when you are aligned with your inner purpose na na-discuss ko nga, especially with a clear mind and calmness, you are focused, you are centered, ano mangyayari? Mas madali kang umariba, mas madali kang gumalaw, humataw, para magawa mo yung outer purpose mo, kung ano man yung mga goals mo. And everything else you do will what? Feel more meaningful, more rewarding. Kasi bakit araw-araw na fulfill ka with your inner purpose. So kahit hindi mo pa na-achieve yung napakalaki mong outer purpose, na baka ilang taon mo pa ma-achieve, every day you feel fulfilled. Sinong ayaw niyan? And because every day you feel fulfilled, araw-araw kang recharged, araw-araw kang inspired. So, di ba kahit ano man na setback, challenges, rejection, etc., hindi ka matitibag kasi you're recharged every day. Okay? So, that's the first common mistake, which is not knowing our purpose. I hope ngayon, alam mo na ano ba yung purpose mo? You have your inner purpose, you have your outer purpose. Another common mistake is what? People get their fulfillment from their outer purpose only. So nasabi ko na kanina, ang outer purpose, kailangan mong trabahuhin, maghihintay pa ng panahon para ma-achieve yan. Ibig sabihin, naghihintay pa na sa future lang ma-fulfill. And based on conditions, o kapag na-achieve ko na to, saka lang ako magiging masaya. Pag ganito na yung nangyari sa buhay ko, pag may six pack sa abs na ako, kapag may jowa na ako, kapag wala nang problema sa bahay, ang daming kondisyon. 'Di ba? And walang tao na naka-experience na perfect yung condition sa buhay nila. Walang tao na naka-experience na walang kahit anong problema. Lahat tayo may mga imperfections sa circumstances natin, may problema o challenges, 'di ba? So never ever put your happiness and your fulfillment on hold. Kasi malamang sa malamang, maghihintay ka forever. Wag naman ganon. Okay? So people who commit this common mistake na binibase lang yung fulfillment nila dun sa outer purpose, they fail to experience fulfillment and happiness every day. Conditional lagi. Hi, it's me again. It's break time. Reminder sa mga hindi pa nakaka-download, hindi pa nakakasagot ng Life by Design, yan, click na yung link sa description sa baba. Please download the Life by Design, which is a goal setting and self-coaching workbook. It's 30 pages of the best tools and coaching questions na alam ko, na ginagamit ko mismo at ginagamit ko din sa mga taong kino-coach ko if they want to what? To have more clarity on their goals sa iba't ibang area ng buhay nila. So this will help you to have a holistic design of your life. Kaya nga, life by design. So please sagutan niya, lalong-lalo na no, magbabagong taon. So this will really help you to start
the new year strong. At hindi lang to para sa bagong taon, kundi for the rest of your life. At meron tayong bagong webinar. I hope maraming mga naka-attend noong previous webinar na paano magsimula ulit. So, ang sunod nating webinar ay sa January 7 naman. So, ito ay, tantadadan, paano ba matupad ang New Year's resolution? Yes, kasi di ba maraming tao, pag nagsulat ng goal o nagsulat ng New Year's resolution, oh, nakaka-relate ako dyan kasi ako dati ganun din. No? After a few days, wala na. Oh, di ba? Tapos, na-frustrate na ay, di ko talaga kayang gawin. So, paano yan mapuputol yung ganyang sumpa? So, attend this free webinar. Paano ba matupad ang New Year's resolution on January 7? So, just click the link sa baba ng description para makaregister kayo sa free webinar na to. Yan. So, balik na tayo sa episode. Okay, so how do you correct these common mistakes? Number one is stay rooted in your inner purpose. Na yun nga, fully experience life every day. Be engaged in life. Imbis na stuck ka sa utak mo, overthinking kung ano ang mga nangyari o mga mangyayari, mga problema, mga kulang sa'yo, mga reasons why you can't do things. Get out of your head and experience life that's in front of you. Be fully present. Okay, kapag ganyan, if you are rooted in your inner purpose, you feel fulfilled every day. Kasi present nga every day you get fulfillment. And you're inspired every day kasi nanonurish ka noong mga simple joys of life. Right? And then, you connect your outer purpose. Syempre, may mga goals tayo, may mga obligations tayo. Okay? You connect whatever that is to your inner purpose. Kasi kung hindi mo i-connect yan, hiwala yung goal mo, hindi mo nga nakikita ano ba ang purpose noong healthy lifestyle, exercise, diet, pagtulog ng maaga, ano ba ang purpose na trumabaho ako, i-grow ko yung ganitong business, etc. Kapag hindi mo yan kinonect, yun nga, madali kang mapagod, yung kanina nga na consequence na na-mention ko, exhausted, meaningless. Right? So, I'll give you some examples in my personal life. Halimbawa ako, very important sa akin ang healthy lifestyle. So, nag-exercise ako lagi at least 5 times a week. Okay? At mindful ako sa kinakain ko. So, healthier food options. And then, hindi ako nag-overeat. So, dati, challenge ko yung mga yan. Pero nung matutunan ko to, how to connect my inner purpose to my outer purpose, naging madali, naging consistent na ako. So, paano ko ginawa yan? For example, yung healthy lifestyle, yung pag-exercise at yung healthy diet. I focus, o sa exercise muna, I focus on the action. I don't focus on the outcome. Kasi ang outcome, yung ano, sexy body, six packs, di ba? Kung ano man na outcome na gusto mo. Sa future yan magaganap. O kapag dyan ka nag-focus, nagtimbang ka, ay, bakit wala pa din? Pagtingin mo sa abs mo, ay, bakit bilbil pa din? Nakafocus ka kasi sa outcome. So pag outcome, hindi mo pa nakita, nawalan ka na ng gana. So again, outcome is on the future. At saka tandaan natin, lahat ng outcome, hindi yan mangyayari kung walang action. And action can only be done in the present moment. So I focus on the action. And the action itself gives me fulfillment. Bakit? Kasi fully present ako habang nag-aaksyon. Pagsuot ko ng exercise clothes ko, mostly sa bahay lang ako nag-exercise. And then, um, feel ko talaga yung katawan ko, yung muscles ko, yung pawis, yung hinga ko. So, fully present. O, pagdating naman sa pagkain, when I'm present, mindful eating. Grabe, lahat ng sarap. Talagang na-experience ko. Kahit yan sardinas. Minsan nagkikrib ako sardinas o tuyo. Ay, grabe. May papikit-pikit pang nagaganap. So kapag ganyan, very mindful ka sa kinakain mo, you are experiencing immense joy from what you're eating. Madali kang masatisfy. Pag madali kang masatisfy, madali ding malaman ng katawan mo, ng utak mo, na busog ka na, so hindi ka mag-overeat.
O halimbawa, another goal ko din. I'm very thankful na yan, goal met. I want I want to be happy in my marriage. I want to be happy as a mother and enjoy my daughter, enjoy my husband. So dati wala ako niyan as in. Grabe, di ko ma-imagine paano ba ako maging happily married. Parang never to mangyayari. Paano ko ba ma-enjoy ang anak ko? I told you my story, right? My daughter has Down syndrome, so marami kaming challenges before. Pero sabi ko, grabe, lahat yan nagbago because of what I'm sharing with you. So, dahil ang inner purpose ko is to be fully present every day, to engage in the moment-to-moment experience every day. Ano nangyari? Grabe, enjoyable na and stress-free ang relationship namin sa pamilya. Nai-enjoy ko yung asawa ko kahit anong mangyari, enjoy na enjoy. Kahit tingnan ko pa lang, yes! Oh, di ba? Lahat ng sabihin niya, nai-enjoy ko na. And I will keep sharing with you all those practices. So I enjoy every moment with them. So yung goal ko to have a happy family life connected doon sa aking um, inner purpose. And then yan, syempre, kinunek ko na din. I want, another goal is for me to be a good provider and for me to help many people, kasama ka na dyan. And I know na kapag ako, okay ang family ko, okay ang health ko, then I can do more of that. Kaya ko pang mas trumabaho para sa kabuhayan at para mas makatulong ng maraming tao. So napansin nyo, nagko-connect-connect-connect-connecta na siya. So anong epekto? Ganado ako lagi mag-exercise. Maayos ako sa aking pagkain. Natutulog ako ng maaga, etc. Okay? So ngayon, New Year, di ba? I really hope that you can sit down and connect your inner and outer purpose kung ano man yan in different areas of your life. Wag lang kayo magkaroon ng outer purpose sa trabaho, o sa business, o sa finances. Lahat ng areas ng buhay mo, meron kang outer purpose. Right? And connect all of that to how you live every day. So, kapag ganyan, konektado yung inner at outer purpose mo, promise, mas madali mag-take action, mas madali maging consistent, mas may confidence ka. Oh. So, for example, itong pag-podcast, never ever before ko ma-imagine sarili ko magpo-podcast kasi bakit? Introvert ako, mas gusto ko nakaupo sa isang tabi na magbabasa. So, bakit ako magaganito-ganito? So, saan ko hinugot yung confidence? Right? Is from presence. Focusing on the action. Focusing on my calling to help other people. Of course, that also helps me to provide for my family. Diba? Yung action, yung consistency mo, lahat na yan. Sunod-sunod na yan. When you are rooted dyan sa inner purpose mo. Okay? And so, instead of pushing yourself. Na-experience mo na ba yan? Push! Bangon, Clarissa! Push, push, push! Hata! Instead of pushing yourself using willpower and determination, ano ang ginagawa mo? You are allowing yourself to be pulled by inspiration, by fulfillment that you get every day because you're nourished by how you live your life in the present. Nakuha niyo ba yon? Okay, so people who have overcome these common mistakes na na-share ko sa inyo na not knowing their purpose and binibase lang yung fulfillment nila sa achievement ng mga goals. People who have overcome those mistakes, those are what we call purpose-driven people. Diba? May libro nga niyan, Purpose-Driven Life. Okay? So these people understand na it's important to be guided by our inner purpose. Because that's what gives meaning and direction and energy to our goals, to our outer purpose. May direction tayo, right? So when you live this way, inner purpose, yan ang mas important. Inner, let that be your primary purpose. Diyan nakaangkla lahat ng gagawin mo for your outer purpose. Imagine that when you live that way, you have more peace. Hindi ka matitibag basta-basta. And you have clarity of what's really important. Okay? And you have energy
Siyempre, lagi kang recharge. Lagi kang di baterya, di ba? Hindi nalulubat. And you will also find the goals that truly align with your purpose. Kasi minsan may mga goals dahil hindi konektado sa inner purpose mo, kung ano-ano lang. Akala mo doon mo makukuha yung kaligayahan o peace o happiness. Hindi naman pala. Okay, hindi aligned sa true self mo. So you will be able to find meaningful goals. Gusto natin yan, meaningful goals. Tatrabaho ka din lang naman. Doon ka na sa alam mong may meaning. Right? Right now. Okay? So, if you really want to feel fulfilled and inspired every day, you have two choices. Di ba? Lahat ng episodes ko, binibigyan ko kayo ng two choices. Because it's true. You always have a choice. It's either you continue chasing just external goals, external success, accomplishments, at sa future, kapag naabot mo na lahat, kapag wala ng problema, dun ka lang magiging masaya, magiging complete. Or you can connect with your inner purpose and experience life, all the beauty that life offers right now, right in front of you. It's available to you right now. And get a sense of fulfillment and inspiration every day. And you can watch all your goals and even your calling to follow and appear right in front of you. Diba? And you find that your goals are more fulfilling and rewarding. And actually, every day, kahit di mo pa nakuha yung goal mo, you're already fulfilled. Okay? So I hope that you choose the second one. And if you did, stay tuned sa mga susunod na podcast episodes. Kasi lahat ng magiging episode sa podcast, konektado yan sa inner purpose mo and sa outer purpose mo. Kahit ano man yan na outer purpose mo. Kasi pare-pareho tayo ng foundation. It's what's going on inside of us. And if you need personalized support in knowing your purpose, yan, meron din akong one-on-one coaching and couples coaching. Or maybe papunta ka na doon sa pag-achieve ng goals mo. Pero parang may kulang o kulang ka ng confidence, kulang ka ng action, consistency. Coaching can also help you. Or maybe nandun ka sa part na naghahanap ka, ano ba talaga calling ko? Ano ba yung direction na dapat kong patunguhan? And then I also provide workshops. Yan. So, kanina lang may kumausap sa akin, a client who wants me to help her team. Okay, so 12 sila. To what? To guide them, for me to guide them in aligning their team, aligning their goals with what the team goal and how they can work together as a team. I'll see you then. Happy New Year! Thank you so much for listening to Realizations with Clarissa today. I'll be back next week with more well-being, relationship, productivity, and quiet mind tips to help you get the most out of life. For now, please remember to follow and subscribe. Please share the podcast with your friends o kung sino man na alam mo na pwedeng matulungan ng podcast na to. Love you and have a great week.